Kakapal ng mukha ninyo mga leche kayo! Abante Pilipinas! Di ba ga? Pilit nilang binabaliktad. Paano mo ngayon sasabihin na mga basta civilian lang yan at hindi mga NPA? May mga bandolyar. I was given a chance na makita ko ang larawan mismo ng mga tinamaan. Yung unedited na mga bata. Sus Mariosep, ay talaga namang nakapanggera eh. Paano nyo ipaliliwanag yan? Pero siyempre, dahil nga meron hong mga supporter ang mga teroristang CPP, NPA, NDF dyan ho sa Kongreso, ay gagawa ng paraan yan para baliktarin yan. Kagaya nitong si Renico. Di ba ga? Pilit nilang binabaliktad. Ang sabi niya nung mangyari daw yung pagpatay sa 19 na mga kabataan, nagkaroon ng malawakang protesta. Lol! Ay, sorry. Ay, yung mga protestang nangyari doon mismo sa lugar na pinangyarihan. At ang nagpo-protesta laban sa inyo ay mga dating rebelde. Hindi ba kinahiya niya? Kakapal ng mukha ninyo mga leche kayo! Abante Ronnie Ramos, Abante Pilipinas! Nanawagan sa Kamara si ML Party List Representative Laila de Lima ng masusing investigasyon kaugnay sa pagkakasawi ng 19 na individual kabilang ang 2 estudyante at isang community journalist sa Negros Occidental. Base sa House Resolution number 961, humihiling siya ng maayos na timeline bago at oras na nangyari ang krimen. Nais rin niyang maimbestigahan kung bakit may mga nadamay ng sibilyan sa enkwentro. Dapat ding matukoy kung may irregularidad sa mga batas at alituntunin ng mga militar. Sa pahayag ni De Lima, nais niyang maimbestigahan ang palagyang enkwentro sa Negros at kadalasan raw sa mga nasasawi ay magsasaka at aktivista. Nanindigan ng mambabatas na hindi nila hahayaan ang kahit anong pang-aabuso sa karapatang pang-tao. Abante Pilipinas! Imbestigahan ninyo. Pero ang tanong, kasi ang gusto nilang palabasin, gusto nilang baligtarin ang mga sundalo. Gusto nilang patuloy na palabasin na minurder ng mga sundalo yung mga tao ron. Paano masasabing murder? O paano masasabing pagkatay ang ginawa ng mga sundalo natin doon? Ay may mga NPA na napatay. So nagkaroon talaga ng bakbakan. Kaya ang tanong, bakit nandoon yung mga tao sa enkwentro? Kung sila yung mga sibilyan, bakit nandoon? At bakit kasama yung mga NPA? Paano magkakaroon ng enkwentro? Kung itong mga tao na ito, palagay ko, kung yung mga nagre-research kunwari na yan, dumaan at nagpaalam sa barangay at pagkatapos ay nagpasama doon sa mga staff ng barangay para mag-guide sa kanila kung anong kanilang gagawin, ay hindi mangyayari sa kanilang sinapit. Ay hindi Nandun sila, nasabat na mga sundalo, yung mga NPA. Siyempre, bakbakan yun. Ay napatay yung iba doon na sinasabi niyo sibilyan, may baril, nakabandolyar. Paano mo sasabihin ngayon paano mo ngayon sasabihin na mga basta sibilyan lang yan at hindi mga NPA? May mga bandolyar. I was given a chance na makita ko ang larawan mismo ng mga tinamaan. Yung unedited na mga bata. Sus Mariosep, ay talaga namang nakapanggera eh. Alam niyo, bandolyar kasi ang tawag doon sa lalagyan ng mga magazine, hindi ba ga? Ng bala. Yun, ang suot. Paano niyo ipaliliwanag yan? Pero siyempre, dahil nga meron hong mga supporter ang mga teroristang CPP, NPA, NDF dyan ho sa Kongreso, ay gagawa ng paraan yan para baliktarin yan. Kagaya nitong si Renico. Di ba ga? Pilit nilang binabaliktad. Ang sabi niya nung mangyari daw yung pagpatay sa 19 na mga kabataan, nagkaroon ng malawakang protesta. Lol! Ay, sorry. Sorry. Ay, yung mga protestang nangyari ay doon mismo sa lugar na pinangyarihan. At ang nagpo-protesta laban sa inyo ay mga dating rebelde. Di ba kinahiya niya? Kakapal ng mukha ninyo mga leche kayo! Abante Pilipinas! Alas 5:34 na ng umaga.
Dalawang sakay ng kotse tinumba ng riding in tandem sa Quezon City. Mabante sa balita si Abante reporter John C. Makahilas. Abante Pilipinas. Umano na sa ospital ang dalawang sakay ng puting Suzuki Espresso na pinagbabaril sa Timog Avenue kanto ng EDSA Kamuning sa Quezon City kahapon ng hapon. Pasado alas 9 kagabi nang kumpirmahin ng Quezon City Police District o QCPD na nasawi na ang 51 taong gulang na driver at ang 75 taong gulang na lalaking sakay ng kotse. Sa cellphone video, makikita ang riding in tandem na huminto sa passenger seat ng kotse saka bumaba ang angkas at pinaputukan ang mga sakay nito bago tumakas patungo sa southbound lane ng EDSA Kamuning. Sa ngayon ay patuloy ang follow-up operation ng QCPD upang madakip ang mga nakatakas na suspect. Tumangging magbigay ng karagdagang detalye ang mga otoridad dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ako si Janze Makahilas, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, John C. Makahilas. Good morning kay Mora Dolores mula dyan sa ano tawag dito? Dyan sa Japan. Sabi niya, mga obob talaga, mga dry Saba de Lima. Utak rebelde. Abante Pilipinas. Kaya ako naman, in fairness, kung talagang from the bottom of her heart, at in good faith, yung kanyang gusto, okay lang yun, tama yun. Para malaman na rin at lumabas ang katotohanan. At sana, walang whitewash. Baka mamaya ay igiit, ay ipilit, at ang pakinggan lamang ni Delima ay yung naratibo ng mga terorista. Ay kapag gano'n na nangyari, ay sus Maria Josep, iboboto nyo pa ba yan? Abante Pilipinas. Kasi pagka gano'n, mga suporten ng terorista yun. Di ba ga? Pero kung in good faith, ang nais na ito ni Congresswoman De Lima ay sana mangyari. At lumabas ang katotohanan para matapos na. At pwede ba? Gumawa na rin kayo ng batas na nagtatanggal at nagpapalit dun sa mga leader na yan ng mga state universities and colleges sa buong Pilipinas. Ay nagiging kanlungan ng mga rebelde yung mga paaralan na yan Bukod pa yung mga pribado Abante Bukod pa yung mga pribado. Sinasabi ko lang yun kasi sayang Di ba ga? Ginagawa natin ang lahat para nang sa ganun masawata ang mga ganyan buti na lang at maraming Mary Grace Piatos maraming Mary Grace Piatos ang ngayon ay naging susi para sa ikabubuwag. Kasi nung panahon na bago naupo itong administrasyon na ito, in fairness bago naupo itong administrasyon na ito, hanggang sa umpisa, actually hanggang sa makaupo na pala, magandang performance ng AFP sa paglansag dito sa mga demonyong terorista na ito. Pero habang tumatagal ang mga bangag sa pwesto, ayun, na lalong dumadami, nadadagdagan na naman. Bakit? Abante Pilipinas. Tatanong lang. Abante Pilipinas. Arestado ang 2 kataong nangungutong sa mga negosyante sa Marikina City Hall. Mismong si Mayor Maan Teodoro ang nanguna sa operasyon upang madakip ang mga hindi pa pinangalan ng sospek na isang 38 anyos na babae at isang 59 anyos na lalaki. Pawang empleyado ng lokal na pamahalaan ng 2 na naaresto sa isang entrapment operation kung saan huli ang mga ito sa akto na tumatanggap mula sa isang negosyante ng 5,000 pisong marked money habang sakay sa isang government-issued vehicle. Naganap ang entrapment operation sa Barangay Fortune, Marikina City at mula doon ay isinailalim na sa kustodiya ng pulisya ang mga kotong employees habang inihahanda ang mga kasong robbery, extortion, coercion at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sabi ni Mayor Maan Teodoro, matibay ang kanilang paninindigan na walang kakilala at walang palakasan sa lungsod dahil agad na mahaharap sa kaso, tanggal sa serbisyo at mananagat sa batas ang sinumang empleyadong aabuso sa tungkulin. Abante Pilipinas. Maganda kung ganyan ang sinasabi ko Ako naniniwala ko na
kilala ng mga tao at nung mismong nasa mga opisina kung sino yung mga fixer, yung mga nangungutong, kilala nila yan. O imposibleng hindi. Kaya lang hindi ko alam kung bakit nagkikibit balikat. O kaya nagteteng ang kawali. Siguro naaambunan. Ganun yun. Yun ang pagkakakilala ko doon. Pero sa matibay na paninindigan ni Mayor Teodoro, Mayora Teodoro, ay sana gayahin din ito ng mga LGU. Gayahin din ito ng mga LGU. Ayan. Si Yorme ng Maynila, in fairness, ginagawa pa rin niya yung kanyang pagiging fiscalizer. Di ba nga? Awa ng Diyos, at marami pa rin nadadakip na mga lumalabag sa batas. Pero talagang siguro, sa sobrang hirap na ng buhay ngayon, marami talaga gumagawa ng kawalangian. Pero itong mga itong ang tawag din sa Marikina, ay hindi lang minsan. Kaya na-entrapment dahil notorious. Abante Pilipinas. Bueno mga kabante, oras natin sa buong